Mga bulong ng balete. Sa pusod ng Sitio Balasbas, kung saan ang mga puno ibaluktot at laging balot ng hamog ang hangin, nakatayo ang isang lumang bahay kubo na matagal nang pinabayaan. Walang naglalakas loob na lumapit dito. Sabi ng matatanda, ito'y isinumpa. Ang sinumang pumasok ay hindi na nakakalabas. May kwento tungkol kay Maria Labindaliri, isang albularyo noon na pinaratangan ng pangkukulam. Sinunog siya ng buhay pero hindi siya namatay. Sa halip, ang kanyang huling sigaw ay naging mga bulong sa hangin, at ang kanyang kaluluwa ay natrap sa ugat ng matandang puno ng balete sa tabi ng kubo. Isang gabing may unos, may isang binatang nagngangalang Erwin na hindi naniniwala sa kwento ng mga matatanda. Upang patunayan na puro kathang-isip lang ang sumpa, nagpunta siya sa gubat, dala lamang ang isang flashlight. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, parang bumibigat ang hangin. Ang mga sanga ng puno'y tila gumagalaw ng kusa, bumubulong ng mga hindi maunawa ang salita. Biglang pumalya ang kanyang flashlight, at sa ilang saglit ng dilim, may nakita siyang isang babae sa dulo ng daan. Nakatayo ito ng tahimik, nakaputing damit na punit-punit, at mahaba ang buhok na bumabalot sa kanyang mukha. Pero ang mas nakakatakot ay ang kanyang mga kamay. Masyadong marami ang kanyang mga daliri. Napasinghat si Erwin at umatras, ngunit kumilos ang babae, pasuray-suray, para bang hindi tao. Sa paligid niya, lumakas ang mga bulong, tinatawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Nagmadali siyang tumalikod upang tumakbo, ngunit sumabog mula sa lupa ang mga ugat ng balete, binalot ang kanyang mga paa. Pinilit niyang kumawala, nanlilisik ang kanyang mata sa takot. Hanggang sa may malamig na boses na bumulong sa kanyang tainga. Isa ka sa kanila ngayon. Napakapit siya sa kanyang mga kamay, at halos panawan siya ng ulirat sa kanyang nakita. May tumutubo pang isa pang daliri. Napuno ng sigaw ang kagubatan. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-nayon ang kanyang flashlight malapit sa bahay kubo, nakabukas pa rin. Pero si Erwin? Wala na siya. Kinagabihan, isang bagong boses ang sumama sa ihip ng hangin. At nang dumaan ang mga taga-nayon sa balete, may napansin silang kakaiba. May isa pang kamay na lumilitaw mula sa mga ugat. Ang pang-12 daliri.